Narito tayo ngayon sa Tuktukan, Bulacan kung saan makikita ang pang-araw-araw na kalbaryo at hamon ng ating mga kababayan pagdating sa transportasyon. Pero hanggang saan nga ba abutin ang ating pasensya sa trapiko at ating mga budget sa pamasahe? Yon ang aalamin natin ngayon. Simula nang magtaas ng pamasahe, ramdam na ito ng mga commuter, lalo na ng mga minimum wage earners. Ayon sa datos mula sa Ibon Foundation, halos 1,400 kada buwan ang nagagastos ng isang regular na commuter sa pamasahe pa lamang. Samantala, base sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bumaba ang bilang ng mga bumabiyahing jeep dahil sa mahal na presyo ng gasolina at dahil na rin sa umiiral na jeepney modernization program. Ang diesel ay kasalukuyang nasa 55 hanggang 57 piso ayon sa Department of Energy. Nandito ako ngayon sa isang jeepney terminal dito sa Balagtas, Bulacan at makikita sa aking likuran ang patuloy na pamamasada ng mga jeepney drivers at ilang mga pasaherong araw-araw na nagko-commute. Nandito tayo upang hingin ang kanilang mga opinyon sa pang-araw-araw nilang pamamasada at pang-araw-araw na pagko-commute ng ating mga commuters. Nang tanungin kung paano nakakaapekto sa kanila ang mataas na pamasahe sa pang-araw-araw na pag-commute, ito ang naging tugon nila. Given lang po yung weekly allowance, ang masasabi lang po is kailangan budgetin yung weekly allowance na yun. Siyempre po for food pa sa school since meron pong parang lunch, tapos po meron pa pong mga ambagan like yung funds po sa classroom, and then meron pa pong mga projects na need pang parang bayaran. So mahirap po siya kasi po malaking part na po dun sa weekly allowance yung makakaltas nung malaking pamasahe namin. Samantala, nang tanungin naman tungkol sa kanilang opinyon sa pagtaas ng pamasahe, ito ang naging ilan sa mga sagot nila. Merong positive at negative impact din kasi yun. Yung positive impact nun, siyempre, yung mga jeepney driver kailangan kasi magtaas kasi nagtaas yung presyo ng gasolina. Negative impact naman nun sa mga commuters, mas tataas na naman yung pamasahe. Siyempre po, as sumasakay sa jeep po, it's right lang po siguro kasi si kuya na po yung naghahatid sa amin sa destination na pupuntahan po namin. Samantala, narito naman ang ilan sa mga hinaing ng mga tsuper sa kanilang pang-araw-araw na pamamasada. Marami ding tumaas ng diesel, di ba? Naman natin. Tapos ang sakay, nung ginawa yung burol, nawala ang sakay namin. Parang hindi ma-apekto na tumaas nga ang krudo. Kasi bumababa, ang pamasahin hindi naman tumataas. O mga estudyante, kung hindi estudyante, minsan estudyante po, senior, kaya malaki rin nawawala. Kaya dami nga ng gastos namin dito, di ba? Gaya nga ng mga maintenance ng jeep. Magkano boundary namin dyan. Sa driver, matira lang ng konti, okay na. May-ari. Nang tanungin naman kung ano ang kanilang panawagan, ito ang kanilang naging tugon. Po yung sa gas nga po, parang imbes po na nag-import po tayo dun sa mga mahal na nag-export po ng mga ano. Siguro mas maganda po kung i-preserve po natin yung mga natural resources po natin sa Pilipinas para makamura po tayo ng gastusin sa gas. Kumbaga, kasi ang alam ko sa ganyan, ang pinasagot yan para sa akin, kumuha sila sa ibang ng yung mga pinakasikat na mga kuhanan ng talaga ng mga oil. Kung ba hindi sila magbe-base sa isang korporasyon, umangkat sila sa iba mas mura. Kung bababa ang krudo ng permis, hindi mapipirmis ang kita, hindi, minsan wala, minsan meron. Ay, yung wag nang palitan yung modern namin. I-modern yung amin sa di ba sa atin? Wag nang palitan ng modern yung sa atin. Magkano isang modern? Sige nga. Papalitan mo ng modern. Magkano? Mahigit 2 milyon. Paano mo kikitain dito yan? Sige nga. Hindi lamang dapat natatapos sa resiliency ng Pilipino ang kanilang kalagayan. Kinakailangan nating kalampagin ang pamahalaan para sa dikit sa sikmurang mga polisiya na nakapabor sa mga consumer at pati na rin sa mga tsuper. Kinakailangan nating wakasan ang pagsasawalang bahala sa ganitong issue sa ating lipunan. Muli, ako si Angela Cuparas, The Apex.